Hindi maaaring magsama ang mundo ng dalawang magkaibang uri ng nilalang. Tutol din ako sa iyo noong una pero mapilit si Freya. Isa lang naman ang kapalit ng hinihingi kong pagliligtas ko sa iyo. Ang hanapin mo siya. Hindi ko sinabi rito ang tungkol sa mga lalaking hinihinala akong kumuha kay Freya at ang tungkol sa torture for fun site kung saan ko ito huling nakita. Sa akin na lang muna iyon. Hindi rin ako sigurado kung kakampi o kaaway ang kaharap ko. Tulad ng sabi ko, mapaghinala akong tao. Kailan mo pa ako sinusundan? May kutob akong nakamanman siya sa akin mula pa noong gabing nakita ko siya sa hidden camera. Gusto ko lang makasiguro na wala siyang alam sa tinorture ko. Sinimulan kitang sundan pagkapatay ko sa Baboy Ramo. Mahirap lang sa araw kaya nasundan kita kaninang papadilim na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Alang-alang kay Freya. Hindi rin naman ako mahilig kumain ng tao. Kapag nagutom lang talaga ako at di ko makontrol ang gutom ko, saka ako napapakain ng tao. Pero kaya ko pa rin mag-isip ng tama. Bigla kong naalala ulit si Freya at iyong huling eksena na pinapakain ito ng laman ng tao sa deep web. Ganon din ba si Freya? Oo, malakas din ang self-control ni Freya. Mas kaya niyang labanan ng tawag ng karne ng tao. Huwag lang siyang gugutumin ng husto. Hindi niya sasantuhin maging ikaw. Tumikhim ito na parang may bikig na bumara sa lalamunan nito. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero hindi ko na naituloy. Napansin ko ang mga kaluskos at lakad sa paligid. Nariyan na ang mga kasamahan mo. Susundan kita at susunod ako pabalik ng syudad. Alam ko na ang amoy mo kaya madali na kita mahanap. Tumalikod na ito saka lumakad palayo. Nawala ito sa dilim ng kakahuyan. Lexi, kung saan-saan ka nagsusuot. Kanina ka pa namin hinahanap. Sambit ni Mang Pancho. Pasensya na ho, naligaw din ho ako. Halika na ho at magbalik na tayo sa paghanap. Naglaan kami ng ilang oras pa sa aming pagroronda. Ngunit tila walang anumang tanda ng Baboy Ramo. Totoo nga siguro ang sinabi ni Faye na pinatay na nito ang Baboy Ramo. Hindi ko lang naitanong kung may alam pa siya sa isang babaeng nawawala na taga roon. Balik tayo sa barangay at may pagpalitan sa iba, sabi ni Mang Pancho. Hindi natin alam kung kailan at saan sila susulpot, pero kailangan din natin magpahinga para may lakas tayo. Tumungo kami pabalik sa barangay at sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagod ng aming grupo. Hindi namin nahanap ang Baboy Ramo, kaya siguradong magpapatuloy sila sa pagtugis hanggang sa mahanap nila ito. Hindi ko naman masabi sa kanila na wala na ang Baboy Ramo. Hahayaan ko na lang sila. Mas makakatulong din sa lugar nila kung may patuloy na magroronda para na rin sa kaligtasan nila. Lalo na at iilan lang ang CCTV sa paligid at nasa main road lang. Napansin kong hindi sumunod sa pagroronda namin sa kakawian iyong PO3 Guzman. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko at makakakilos ako ng normal. Natapos ang magdamag na walang nakasunod sa akin. Bigla akong napatingala para maghanap ng sumusunod na aswang. Muntik ko nang makalimutan ang kapatid ni Freya. Pagka-uwi sa bahay ni Vanessa ay agad akong nagpahinga. Hindi ko na rin kinuha pa ang ilang hidden camera na naiwan ko pa. Kailangan ko na talaga mag-ingat ng husto dahil hindi lang profiler na pulis ang susundan ako, kundi pati aswang. Bandang 2:00 na nang nagising ako. Walang tao sa bahay nang bumaba ako pero may pagkain sa mesa. Naisip kong para siguro iyon sa akin. Pagkatapos man ng halian ay nagbabad ako sa tubig sa banyo. Saka ako nagkulong sa kwarto at inasikaso ko na ang mga gamit para sa pag-uwi namin.
Exie? Tawag ni Vanessa mula sa labas ng silid. Pinagbuksan ko ito. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha nito. Ano nangyari? May problema ba? Matagal itong tumitig sa akin saka umiling. Wala naman. Sasama si kuya sa atin pabalik ng syudad. Sa akin siya titira. Pinapasama niya si Papa para doon maghanap ng trabaho. Ganun ba? Sige, wala namang problema. Mabuti na rin iyon para may kasama ka sa bahay. Kinuha ko na ang traveling bag ko at ilang paper bag na may lamang pasalubong sa mga kasamahan sa police department. Mga ibinilin iyon ni na Gigi sa amin. Paano nga pala ang kaibigan mo si Mona? Hindi pa siya nahanap. Ipinagpalagay na ng mga magulang niyang katulad siya ng sinapit ni Juana na anak ng taga-Kiskisan. Tumalikod si Vanessa saka naunang bumaba ng hagdan. Pagbaba namin ay napansin ko ang tahimik na mag-anak. Ibang-iba ang atmosphere ng bahay kumpara sa unang punta ko roon. Tahimik ang mama at papa ni Vanessa sa sopa habang nakatayo ang kuya niya sa pinto. Dala ang malaking travel bag at backpack nito. Bahagya itong lumingon sa gawin ni Vanessa at napansin ko ang namamaga nitong pisngi. Namumugto ang mga mata ng mama ni Vanessa samantalang nagtatagis ang mga bagang ng papa nila. Ayokong magtanong kung ano ang nangyayari dahil personal na nilang problema iyon. Halika na, Exie. Aya ni Vanessa sa akin. Maraming salamat ho sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Paalam ko sa mga magulang ni Vanessa. Tumango lamang ang mga ito at nanatiling tahimik. Hinayaan ko na lang dahil mukhang may pinagdadaanan sila. Palabas na kami nang humarang si Monica sa labas ng bakuran ni na Vanessa. Nakatitig ito ng seryoso kay Kuya Alan na parang naluluha. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Monica. Bigyan mo ng kahihiyan ng mga magulang ko. Babala ni Vanessa sa mahinahong tinig pero dama ko ang hostility sa boses nito. Mukhang alam ko na kung ano ang problema nila. Nalaman na siguro nila ang relasyon ng dalawa at pinasasama si Kuya Alan kay Vanessa para ilayo sa half-sister nito. Hindi na lang ako nagtanong at nagkunwaring walang alam. Hinawakan ni Vanessa ang braso ng kapatid saka hinila ito patungo sa sasakyan. Sumakay ka na, kuya. Walang nagawa ang kapatid kung hindi ang sumunod dito. Nakatingin lang ito kay Monica habang papasakay sa passenger seat ng kotse. Sa likod na ako sumakay at tahimik na nakiramdam sa magkapatid. Pwede naman ako maiwan dito. Kaya kong iwasan siya. Sambit ni Kuya Alan. Talaga ba, kuya? Kaya mo? Napansin kong saglit na napatingin sa akin si Vanessa sa salamin. Mamaya na tayo mag-usap pag-uwi sa bahay. Nanahimik itong muli habang nagmamaneho. Mas mabuti na ring wag nilang iparinig sa akin ang issue ng pamilya nila. Masyado akong maraming iniisip para dumagdag pa sila. Matagal lang naging biyahe namin dahil sa traffic. May religious movement kaming nadaanan sa NLEX at halos lahat yata ng sasakyan sa Luzon ay nandoon. Hindi lang 5 oras ang inilagi namin sa parting iyon ng Bulacan at inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw bago nakarating sa EDSA. Pagkarating doon ay maluwag na ang daan at madali kaming nakarating sa Alabang. Nagpababa ko kay Vanessa sa parking area ng mall saka nagpaalam sa magkapatid. Dama ko pa rin ang katahimikan ng dalawa kahit ilang oras kaming nasa traffic. Nagkibit-balikat na lang ako sa katinungo ang 24/7 food chain para bumili ng makakain. Wala na kaming nakain kanina habang na-stuck sa NLEX kaya kumukulo ang tiyan ko sa gutom.
Habang nasa pila sa counter ay napansin ko ang isang lalaking nakaupo sa corner ng food chain. May kasama itong babae na halos kita na ang kaluluwa sa pulang miniskirt nito. Si Detective Rojas, ka-holding hands ang babae. Ang alam ko ay may asawa na ito na nasa ibang bansa, kaya mukhang alam ko na kung kaano-ano niya ang kasamang babae, base na rin sa ikinikilos nila. Nagkaroon ako ng interes na pasimple silang kuhanan ng video. Hahanapin ko ang babae at baka magamit ko balang araw laban kay Detective Rojas. Pagkatapos kong videoan sila ay agad na akong umorder ng kailangan ko. Napatingala ako sa CCTV na nasa sulok ng store. Kailangan kong burain ang bakas ko sa food chain na iyon pag-uwi ko. Nang makarating ako sa aking unit, agad kong inilapag ang mga gamit ko para simulan ang aking mga hakbang na mabura ang CCTV footage mula sa computer ko. Hindi ko gustong maging bahagi ng anumang paghihinala kahit nakatiting. Lalo pat nasa mainit na departamento namin sina Captain Castro. Tumungo ako sa aking computer at sinimulan ng pag-hack sa CCTV ng fast food chain kung saan ko nakita si Detective Rojas. Sa tulong ng aking mga kakayahan bilang isang IT expert, madali ko itong nagawang tapusin. Idinamay ko na rin ang mga CCTV sa palibot ng food chain hanggang sa pinagbabaan sa akin ni Vanessa para makatiyak na walang butas na mahahanap. Nang masiguro kong wala nang natira pa sa mga footage na kasama ko, ay naglinis na ako ng katawan para maghanda sa pagtulog. Ilang oras na lang ay umaga na at kailangan ko nang mag-report sa trabaho. Saglit na lang ang maitutulog ko nito. Maaga akong nagising kahit na napuyat ako. Hindi ko pababayaang masira ang record ko sa trabaho. Malaki ang pakinabang sa akin na sa pulisya ako nagtatrabaho. Inalala ko ang mga susunod na hakbang na kailangan kong gawin habang patungo sa opisina. Kabilang na ang pagbubura ng mga kuha ko sa footage at paghahanap sa pinsan ni Ariel at kaibigan nitong pinuno ng Torture for Fun. Naalala ko rin ang mga order na pinadropshipping ko na kailangan kong daanan bago umuwi mamaya. Makikipagkita na lang ako sa MOA sa uutusan kong mag-pick up ng mga iyon. Nag-commute na lang ako dahil wala ako sa mood magmaneho. Dama ko pa rin ang hapo mula sa ilang gabing pagroronda sa Bataan at pakikipaghanapan sa aswang. Pagdating sa presinto ay nagpatawad agad ng meeting si Captain Castro at pinapunta sa conference room ang mga may posisyon sa bawat department. Kasama kaming nasa IT at forensic. Sa aming pulong nagbigay si Captain Castro ng mga direksyon para sa mga susunod na operasyon ng aming pulisya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon at pagkakaisa sa pagtugon sa mga pangyayari. Itinataguyod niya ang pagiging mapanuri sa lahat ng aspeto ng aming trabaho. Binanggit niya na ililipat sa Special Task Force ang cold cases na naiwan, kasama na ang nawawalang mag-anak na hinihinala kong pinatay na ng aswang. Siguraduhin ninyong maiparating sa lahat ng mga bagong kaso na kanilang kakaharapin. Sabi ni Captain Castro. Bitiwan ang mga kasong hindi maresolba at hayaan ang mga Special Task Force na harapin ang mga iyon. Unahin ninyo ang paghahanap sa pumatay sa pamangkin ko. Mas nakakahiya sa lahat kung sariling kaso ng kadugo ko ay hindi maresolba sa sarili kong teritoryo. Lumingon ito sa gawin naming IT experts. Mahalaga ang papel ng IT department sa paghahanap ng mga ebidensya at impormasyon na makakatulong sa mga investigasyon gamit ang teknolohiya. Maasa ako may magagawa kayo this time. Ipahahatid ko ang iba pang bagong kaso at lead sa ongoing cases sa opisina ninyo. Tumango kami ng sabay-sabay sa departamento kahit na mabigat ang loob namin kay Captain Castro. Alam kong may kinalaman siya kung bakit nalipat sa iba ang cold cases at naiwan ang kaso ng pamangkin niyang si Zion. Hawak ni Christian ang folders ng ilang bagong kaso na pinaiimbestigahan ni Captain Castro. Mamaya ay titignan ko iyon pati na ang mga ipapadala pa ni Captain sa amin.
Inaasahan ko ang magandang resulta in 3 days. Pahabol ni Captain Castro. Puro angal at reklamo ang naririnig ko sa buong conference room mula sa ibang detectives. Pero hindi sumagot si Captain Castro at lumabas ito ng silid. Walang nagawa ang lahat kundi lumabas na laglag ang mga balikat. Nang matapos ang aming pagpupulong, tumungo ako sa aming opisina para simulan ang aking mga gawain. Ilang oras din akong nag-aasikaso na mga kailangang i-monitor sa mga CCTV nang tawagin kami ni Christian para ibahagi ang mga bagong iimbestigahan namin. May 3 cases ng kidnapping ang kailangan naming harapin, 2 missing person at 1 murder. Ang murder case daw ay special case at may ikipagtulungan ang Bataan Police. Mukhang alam ko na kung ano ang kaso na iyon. Pero hindi ako nagpahalata. Ipinasa sa atin itong kaso ng Bataan Police para makipagtulungan sa paghahanap ng pumaslang kay Ariel Castro. Bungad ni Christian habang isa-isa kaming pinagmamasdan sa IT department. Basically, hindi pa nakikita ang katawan niya. Paano nasisiguro na patay na siya kung hindi pa nakikita ang katawan niya? Tanong ni Vanessa. Alam ko ang tungkol sa kanya. Singit ko. Kailangan kong sabihin iyon dahil nabanggit na sa akin ng PO3 ang tungkol doon at tiyak na mabubutasan ako balang araw kung hindi ko sasabihin ang nalalaman ko. Anong alam mo rito? Kilala mo siya? Tanong ni Christian na nagtataka ang mga tingin. Umiling ako. Hindi ko siya personal na kilala pero nagkita kami ng detective niyan nang hindi sinasadya sa Bataan. Tumingin ako kay Vanessa. May sunog na ba na nakita malapit kina Vanessa at nakiusyoso ako. Saglit lang naman dahil kailangan ko nang bumalik sa pagpupulong para sa pagroronda nang nakita ako ni PO3 Luisito Guzman. Tinanong niya ako tungkol kay Ariel Castro na may-ari ng van. I just remember it now, pagkabanggit mo. May sunog na van sa amin? Nagtatakang tanong ni Vanessa. Mayroon pero hindi ko na nakwento dahil abala rin kami sa pagroronda para hanapin ninyong aswang. Tugon ko. Aswang? Balik tanong ni Christian. Oo sir, apparently may nakaengkwentro kaming baboy ramo sa isa sa mga bahay na nasa liblib na lugar. Yung baboy ramo ay nasaktan sa latigong gawa ng buntot ng pagi. Nasaktan din sa holy water mixture. Tumakas siya sa bintana at doon tumalon pa ibaba. Mataas yung bahay kaya nakakapagtaka na nakatalo ng malaking baboy ramo mula doon. Sinundan namin sa bintana at sinilip pero wala na roon ng baboy. Mahabang kwento ko. Nakanganga si Christian habang nakatitig pa rin sa akin. Kailangan kong ma-divert ang atensyon niya sa mga bagay na nangyari sa amin doon para maisip niyang busy ako sa maraming bagay sa probinsya at walang dahilan para paghinalaan ako. Seryoso ka sa sinasabi mo? Naniniwala ka sa aswang? Ang totoo may duda ako sa nakita namin. Pero hindi ko maipaliwanag kung paano nakatalon mula sa mataas na bintana ang malaking baboy nang hindi nasasaktan. Pagkatapos ay biglang nawala. Kasama ko pa ang papa ni Vanessa that time. Itinuro ko ang kaharap ko sa table ni Christian. Tumango si Vanessa. Ikinuwento rin sa akin yun ni Papa. Tumikhim si Christian. Ay bueno, saka ninyo ikwento ang detalye sa nangyari sa bakasyon ninyo. Unahin na muna natin itong special cases ni Ariel Castro. As you can see, same surname ni Captain Castro. So yes, pamangkin siya ni Captain.